Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na ta with evidence if you want to share your blessing. O, dyan. Mamamasko po. Ito na. Ito na ang chika natin. Ako po, hindi pa rin matapos-tapos ang trending news tungkol kay Marcos Jr. at ng First Family, including the mother and the children. Pinag-usapan ito sa anak ko, hindi lang sa Asia, kundi sa buong bansa na. Trending, binalita na, uy, grabe, uy. As in, alam na ng ibang bansa na vangagers ang ating presidente, hindi lang ang presidente, pati yung asawa at anak. Balitang-balita na. Oo mga kabibig, ito pa ha. Ang bagong script nila ngayon na konti na lang daw ang mga pro-Duterte na mga OFW. Marami na daw yung mga anti-Duterte. Ano ko pag-uusapan natin yan, kabibig ha? Kasi sabi ni Llamas na confident sila na of course mananalo sila kasi marami ng anti-Duterte. Oy, mga OFW dyan, comment down below. Baka anti-Duterte na kayo ha. Comment below kung anti-Duterte ba kayo or pro-Duterte. Kasi baka nagpa-survey itong si Llamas ba? Nagpa-survey ito, maybe, kasi wala namang data nilabas. Kung dapat sana may data nilabas, na ito ang data, 70% are anti-Duterte. Kung ganon, dyan makabahan na tayo kung may mga data, mga survey. Pero, knowing, galing ang sa bibig, na ano daw, madami na daw ang anti-Duterte ng mga OFW. Kaya nga si BP Sara, si Baste, ay palagi nang pumunta sa ibang bansa para suyuin daw ang mga mga OFW, yung mga OFW. Totoo ba ito? Comment down below. Parang nabiberduhan ako sa sinabi ni Llamas. Sabi ng iba, huwag kang maniwala, kabibig. Basta nakikita mo talaga na may mga tao pang pupunta sa ICC, it means marami pa rin nagmamahal kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Marami pa rin pro-Duterte. Comment kayo. Yung mga pro-Duterte, it means alam nila kung ano ang nangyari sa ekonomiya ng ating bansa. Yung mga anti-Duterte, tulog na tulog. Ang pinaniniwalaan nila, maganda ang bansa natin. Progresibo, sabi ni Madam Claire Castro. Di ba kabibig? So eto muna ha, ito kasi ang banat ni Llamas. Grabe si Llamas, no? Saan kayo siya nakakuha ng date? May data ba siya? May information ba siya? Kasi nawiwerduhan ako sa statement niya ba? Ito oh. Ito ang sabi ni Llamas. Unti-unti ha, ito, humihina na OFW support sa Duterte. Unti-unti na nawawala ang suporta ng overseas Filipino workers sa kampo ni Vice President sa Duterte at Davao City 1st District Representative Pulong Duterte. Ayon kay political commentator Ronald Llamas. Paliwanag niya, kaya umano sila nag-iikot abroad ay dahil maraming OFW sa dating solid kay dating Pangulong Duterte ay ngayon bumibitaw na. Dagdag pa ng Llamas, nagbabago na rin ang pulso ng kabataan, lalo na mas naririnig na ang sigaw kontra korupsyon sa ilang politiko. Kabibig ha, pakinggan natin ha ang kanya statement. Makinig tayo sa kanya statement ba? Kayo kabibig, bahala kayo, maniwala ba kayo? Hindi. Basta ako, marami pa rin akong friends na mga mga Duterte supporter. Ito na. Subukan nilang mag-ikot around the world. Dati kasi yung strong point nila OFW. Ngayon hindi na masyado. Halimbawa, naglibot kami sa Tokyo. 3 weeks ago, naglibot kami sa parts of Europe. Dati, nung panahon ni Digong, wala kang makakausap na OFW na anti-Digong. Ngayon, dumadami na. No? Yung mga assembly namin sa Vienna, sa Hong Kong, sa Tokyo, sa Yokohama, sa Rome, sa Milan, kunya sa Berlin, puro mga OFW. Na sabi nila, dati, mga Digong kami. Ngayon, hindi na. So, ibig sabihin, mismo yung dati nilang base, kaya binabalikan ni Pulong sa Sara dahil baka mawala sa kanila. So, baka naliligaw sila ngayon. Input ko lang na meron kasing meron nagko-cover din naman tayo ng OFW. Yes. May mga ayaw
kasi magbigay, ang hiningi daw kasi na suporta, kailangan na doon din pati passport number at saka mga pangalan daw. So they don't want to give that away. So it's an indication daw na meron talagang hindi ganun kalubos yung suporta doon. Ayaw ibigay yung mga detalye. At saka siyempre, yung pinakamahalaga, yung medyo nagsisimula ng sumulpot last midterm election, yung kabataan. Yan yung parang isang variable na hindi mo sigurado paano magdi-deliver sa 2028. At lalaki ng lalaki pa yung population na yan. Correct. No? At siyempre, kaya nga wala na ngayon mga politiko na dumadalo sa UAAP Games Dahil sumisigaw yung mga nanonood doon Nang ikulong na yan Wala nang dumadalo ngayon sa mga concert sa Araneta ng mga politiko. So ang tanong, sino ang gusto ng mga kabataan na ikukulong? O eto ang komento ng ating mga nanasan. Mind conditioning pa more. The caption versus the reactions. Naupaw, sigpamakak, mind conditioning or sour graping. Nya, pila mo dyan imong nadawat, be? O ito ha, ito ang sabi ni MP Miko Poge, ito. Ronald Llamas, opinion ko lang ha, parang mind conditioning ang dating nga sinabi mo. Yung style ng analysis mo, para sa aming mga OFW, bulok ang pagkaka-frame. Hindi ganyan totoong pulso namin dito sa abroad. O itong si Miko Poge, nasa abroad naman to. Pakinggan natin. Mga ka-DDS, mga ka-MP, pakinggan nyo to ha. Kasi may sinabi si Ronald Llamas, isang political commentator daw tungkol sa OFWs. Pero habang pinapakinggan ko, parang hindi tugma ang analysis niya sa actual reality namin na OFWs. Ito ang video, panoorin natin lahat. Sige. Silang mag-ikot around the world. Dahil dati kasi yung strong point nila OFW. Yeah. Ngayon hindi na masyado. Halimbawa, naglibot kami sa Tokyo 3 weeks ago. Naglibot kami sa parts of Europe. Dati, nung panahon ni Digong, wala kang makakausap na OFW na anti-Digong. Ngayon dumadami na. No, yung mga assembly namin sa Vienna, sa Hong Kong, sa Tokyo, sa Yokohama, sa Rome, sa Milan, kunya sa Berlin, puro mga OFW. Na sabi nila dati mga Digong kami, ngayon hindi na. So ibig sabihin, mismo yung dati nilang base, kaya binabalikan ni Pulong at ni Sara dahil baka mawala sa kanila. So kumbaga naliligaw sila ngayon. Input ko lang na meron kasi meron nagko-cover din naman tayo ng OFW. Yes. May mga ayaw kasi magbigay. Siyempre, Mga ka-MP, mga point yung 2028 elections. yung strong point nila, OFW. Ngayon, hindi na masyado. Mga ka-MP, mga ka-DDS, sino nagsabi? Siya? Si Ronald? Kasi kung tatanungin mo ang actual na OFW, hindi survey, hindi haka-haka, kundi ang mga taong nagtatrabaho abroad, hindi nawawala ang suporta. OFW is not a trend. Na biglang nawawala dahil lang may naglibot sa ilang city. Experience ang base namin, hindi sightseeing tour. At kung personal observation ang analysis niya, opinion niya yan, hindi data. Line 2. Naglibot kami sa Tokyo, Europe. Dati, nung panahon ni Digong, wala kang makausap na anti-Digong. Ngayon, dumadami na sila. Sir, with all due respect, kung ang sample mo lang ay ilang tao sa ilang bansa in 3 weeks, hindi yan ang 2 million OFWs worldwide. At kung dumadami daw, saan ang numbers? Saan ang matrix? Saan ang data? Correct. Hindi porket nakatagpo ka ng anti, ay automatic dumadami. Ang totoo, matagal na may anti. Matagal na rin na may pro. Pero majority ng OFWs, may memory kami. May comparison kami. At hindi kami basta-basta ma-redirect. Line 3, yung assembly namin sa Vienna, Hong Kong, Tokyo, Rome, Yokohama, Milan, Berlin, puro mga OFW na sabi nila dati Digong kami, ngayon hindi na. Sir, assembly ninyo. So, ibig sabihin, audience nyo mismo ang pinanggagalingan ng conclusion. Correct. Kung ang attendees ay may particular leaning, syempre, ganun ang maririnig mo. Normal yon. Pero hindi ibig sabihin, representative agad ng OFWs sa buong mundo. Correct. Para nagpunta ka sa vegetarian convention, tapos sinabi mo, dumadami na siguro ang ayaw sa lechon. Natural! Kasi nasa vegetarian room ka. Correct. So hindi kami ganon kadaling i-generalize. OFW plus experience equals sariling judgment, hindi na po program. Line 4.
So hindi ba ibig sabihin base nila dati yan? Kaya binabalikan ni Pulong at Sara baka mawala sa kanila. Hindi po, kasi hindi naman nawala. OFWs consistently show support dahil nakita namin ang trabaho noon at naramdaman namin ang difference ngayon. Hindi ito base na nawawala. Ito ay solid foundation na hindi mo makukuha sa 3 weeks itinerary. Correct. Kung may mga OFWs na bumoto ng iba later on, that's normal. Pero ang sinabi mo baka mawala, opinion mo yan. Huwag mo gawing general statements ng OFWs na hindi mo naman nakausap all over the world. Line 5, ang pinakamahalaga yung kabataan. Yan yung variable na hindi mo sigurado paano mag-deliver sa 2028. Tama ka sa isang bagay, unpredictable ang youth vote. Pero mali ang assumption na automatic silang anti. Ang kabataan ngayon, critical thinkers. Hindi sila basta-basta nagpapadala sa scripted commentary. At para klaro, maraming kabataan sa abroad raised by OFW who respect Duterte. Correct. So hindi mo pwedeng i-claim na variable sila pabor sa'yo. Variable sila, yes, pero hindi sila possession ng kahit anong side. Line 6, kahit sa mall, wala na ako nakikitang politiko. So ibig sabihin may tama itong kampanyang ito. Sir! Baka nagkataon na hindi kayo nagkasabay. Pero wag mo namang gawing political conclusion ang paglalakad sa mall. Mall observation is not equal to nationwide statement. Kung ganun lang kadili mag-conclude, edi sana lahat tumingin ng sticker sa Shibuya ay running for Senate na. Line 7. Kung masustain ito hanggang 2028, tingin ko magkakaroon ng bagong turning point sa election. Ooh. Opinion respected, pero eto rin yung amin. OFWs are not shifting based on mall sightings or assemblies. Correct. OFWs decide based on experience. At sa experience namin, Duterte pa rin kami. At Oo, ulitin ko, OFWs, Duterte pa rin kami. Kung may turning point man, si taong bayan ang magdi-decide, hindi si City Tour. Si Ronald Llamas, bilang OFW for so yun, kabibig, grabe ang komentaryo ni MP Miko Pogi. Straight to the point. So, ano kayo masasabi ni Llamas, no? Baka mapahiya siya ba? Oo nga, no? Agad-agad siya nag-conclude na 3 weeks na siya nag-tourist, tapos nag-assembly sila. Natura, ang pupunta doon, mga antay talaga. Hindi naman pupunta mga pro doon. Magkagulo talaga sila. Pag may pro, mag-antay. Baka yung pumuntang na pro na naging antay, baka nag-observe lang. Alam mo na ang tao. Huwag mong i-judge nga ang tao, mga kabibig. Kaya nga, tama ang mga obserbasyon, tama ang mga statement. Kung I don't know kung agree ka ba sa statement ni Miko Pogi. Ako agree ako sa statement ni Miko Pogi because ang gusto ng mga OFW ng mga pro Duterte, experience. Ngayon, meron bang nagawa si Bongbong sa mga OFWs? Meron ba? Wala. Naghahanap ang maraming OFW kung ano ang pwedeng makuha namin kay Bongbong. Kami daw ang mga the modern heroes. Dapat sana may maganda kaming in return ba? Nabigyan kami ng magandang kung ano lang. Hindi Wala. Concerned ba si Bongbong sa amin? Hindi. Ano bang nagawa ni Bongbong para sa mga OFWs? Wala. Pinakinggan ba ni Bongbong Marcos ang hiling ng ilang mga pro Duterte supporters na napapatulungan sa Tatay Digong? Nakarinig ba si Bongbong Marcos o narinig ba si Bongbong Marcos? Sinagot ba ni Bongbong Marcos? Hindi, dinigma lang. So yung mga pro Duterte supporters, natural, hindi talaga susuporta kay Bongbong. Noong May 2025 election, di ba maraming mga PDP laban ang nakapasok? Boto galing sa mga OFWs? Is that an indication na marami pa rin pro Duterte? Yes, mga kabibig. Diba? O ito ang next, mga kabibig. Ito ang pinag-usapan sa ibang bansa. Itong si trending si si Bongbong Marcos at ang pamilya ni Bongbong Marcos. Grabe, mga kabibig. Ewan ko, kabibig, kung paano nila ito mawawala na hindi na pag-usapan. Pero na kasi
nakaukit na sa mga utak ng maraming tao. Paano kaya ito mawawala sa isipan ng maraming tao at sa buong mundo na, naku po, ito na kabibig, makinig tayo mga kabibig. Story comes from the Philippines, Ang where laka, a public rift has emerged within the country's most influential political family. ang laka. Senator Amy Marcos, who happens to be President Ferdinand Marcos Jr.'s Oh, yan, estranged sister, has accused her brother of being a long-time drug Yun, user. sa Amy alleged that the president's drug use, specifically Ang dependency on cocaine, has Naku affected po. his ability to govern effectively. The allegations were made during a public rally in Manila, where she Nakakahiya said her mga kabibig, brother's no? addiction began decades Pag-usapan ago talaga, when tingnan their niyo. father, the late dictator Ferdinand Marcos The late Sr., dictator. was still in power. Hala, Senator Imi also accused the president's wife and children of using drugs. hala She ka. appealed to the armed forces, police, and government officials to help manage her brother's condition. And the next story comes from the Philippines. Yan ha. Napag-usapan talaga sa ibang bansa mga kabibig ang nangyari sa ating bansa at sa ating presidente. Diba parang nakakahiya mga kabibig. Ano kayang reaction ni Bongbong Marcos tungkol dito? Kasi pinag-uusapan sila, highlight sila. Sabi ng iba, wala lang, parang pansin nyo, hindi pa sila lumalabas sa bansa. Kasi takot sila, nahihiya sila. Napansin nyo walang mga travel abroad si BBM ngayon. Ang last in travel abroad nung pumunta sila sa Japan ba yun? Japan? Korea? Korea. Korea. After nun, sumabog ang issue tungkol dito. Lumabas ba ang first couple sa ibang bansa for some foreign trips? Hindi. Biglang naglaylo. Kasi kalat na kalat ang issue. Sino bang taga-ibang bansa, mga prime minister, mga presidente, ang makipag-usap kay BBM? In fact, questionable yung pagkatao niya. Questionable kung totoo bang gumagamit siya or hindi. Sino bang presidente or prime minister ang gusto makipag-associate sa kanya? Well, in fact, big question ito kasi malapit na ang susunod na sa ASEAN Summit next year sa Pilipinas gaganapin. Ang tanong, meron kayang a-attend? Di ba kabibig? Ito ha. Ito si Atty. Rowena Guanzon. Kung hindi ito, kung walang gagawin si BBM, ewan ko ba, kung meron pang a-attend sa summit. Ito ha, Atty. Rowena Guanzon, Hinggan natin ha. This is the worst country sa corruption. Sa corruption index ngayon, rank 33 na ang Philippines. Ooh. So, di ba? Rank 33 sa 100 countries. Top Agoy. 33 sa corruption. Pero hindi lang yun. We are a poor country. We are a poor country. Tapos mataas yung corruption. Tapos yung mismong gumagawa ng budget natin, which is Congress, yung mismong magnanakaw sa flood Correct. control lang. Ang total ng mga infra at flood control, saka substandard na mga projects. Dahil sa kickbackan, di ba ang total nila is around 1.9 trillion? Ang laki nun ha! Kasi yung budget mo sa GAA is around 6 trillion for this year. Tapos mga tao, pababayarin nyo. Dagdag na naman ang tax. Tapos nanakawin nyo lang. Noon, kikickback din sila. I'm sure, di ba? Time ni Digong, time ni Jerry, time ni Pinoy, kickbackan din itong mga congressman na ito. Pero now, malala na sila. Unbridled greed. Congress became a marketplace. The difference between Ferdinand Marcos then and Ferdinand Marcos Jr. now is Martin Luther King Romualdez. That's the difference. Because Bongbong is submissive. Here comes his first cousin who will promise him na ako ang backer mo. Ako ang kapitan. Di ba? I will be your whip. Di ba? So, that's sa scenario. Happy naman si Bongbong because he doesn't have to lift a finger. Ang karakitan, ginawa na ni Martin Luther King. Kasama, of course, si Saldico at lahat ng mga congressman dyan at congresswomen ng mga korap. Wala kayong hiya. They don't care if you are hungry. They don't care if the poor do not get healthcare. 14 million Filipino families are hungry. They talk about giving away all these funds as if it's there. Diba? Kita nyo naman si Martin, bongga pa. Parang, Ito yun. ginawa pang rapol-rapol yung pera natin. Hayop kayo. Bayad kami ng bayad ng tax. Tapos ginaganyan nyo. Tapos pag nabuking kayo, masama pa kami. Politika lang kami. Politika kaya kami ganyan. May pinapanigan kami. Tingnan mo.
Nasaan si Martin Romualdez ngayon? Di ba? He's nowhere I don't know. to be found. Anong klaseng investigation committee yan? Yung ICI? Nag-excuse me si Romualdez, payag naman sila. Ba, gusto pa pumunta sa ibang bansa, magpapagamot daw. Ano bang sakit mo? Sakit sa katinang kamay ang sakit mo eh. Wala namang gamot dyan. Dito ka lang magpagamot. Pwede na yan. Ngayon, mga kababayan, sino ang dapat managot? Yan ang tinatanong natin sa mga rally. Bakit hanggang ngayon wala pang nananagot? Kasi si Martin Romualdez, ang tinutukoy na mastermind ni Saldico. Kaya nila pinaalis si Saldico. Ako, I believe Saldico. Ako, I believe Gutesa kasi nag-corroborate sila ng statement ni Saldico na nag-deliver sila ng pera. Mali-malita at ilang sasakyan na pera sa bahay ni Romualdez. At sabi ni Saldico, sa bahay ni Bongbong Marcos mismo at sa Malacanang. Saldico, at choy lang yun ni Romualdez. And dapat yung anti-political dynasty law, ipasan nyo na yan, Speaker D. Hindi ko lang alam anong itsura ng political dynasty law na yan. It is mangled to death. But at least, it's a start, diba? Dahil dyan, sa 2025 election na yan, kaya tayo ninakawan ng todo itong Martin Luther King at ng administration ni BBM. There you go. Tama naman yung mga obserbasyon ni Atty. Rowena Guanzo. Yung mga napapansin niya, yung pera ng taong bayan. Grabe, no? So, kaya nga, palaging sinisigan na maraming tao, may napaparusahan ba? May nakukulong man. Di ba sabi ni Bongbong Marcos, hindi maabutan ng Pasko, may makukulong. Pero malapit na ang Pasko, wala pa yata. Di ba? So yun mga kabibig, ang ating Miris Libak-Libak for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video kung ano ang inyong reaksyon sa ating mga news na nilatag ko ngayong araw na ito sa inyong lahat. O mga mga OFWs nating marami bang mga anti-Duterte na? Comment below, bakit naging anti-Duterte kayo? I-comment mo ba, bakit pro-Duterte pa rin kayo at bakit naging anti-Duterte kayo? Wala namang problema kung i-comment nyo, naging anti-Duterte ako kasi ganito, ganyan, nakikita ko. Wala namang problema kung pro-Duterte ako kasi ganito, ganyan. Diba sabi nga ni Miko Pogi, pag pro-Duterte ka, ang nakikita mo, nararamdaman mo ang experience, ang pinaramdam ng mga Duterte sa iyo ng pag-asa, pagbangon, magandang ekonomiya, maraming proyekto. Pag anti-Duterte ka, of course, baka iniisip mo na grabe na ang korupsyon sa Pilipinas, tapos marami ng mga komento tungkol sa mga Duterte, and so on and so forth. Kung bahala na ka, comment down below and don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news na ating pag-usap-usapan. Bye everyone! See you next time!